Ito na po sa ating mga isda dito. Napakaganda na po. At hindi na po sila mailap sa atin. Dati po, mga ilan lang yung mapakain natin sa ating mga kamay. Ngayon, silang lahat na lumapit sa ating kamay. Sa tuwing may pinsay na nila. No? Magpahawak lang sa atin eh. Okay na oh. Hulihin natin yung malaki mga kapatid. Ito yung pinakamalaki oh. Ito. Sus. Hindi natin nahuli. Ito. Ako ka na eh. Ito po yung mga bago namin season ng Bingala mga kaprobinsya oh. Pinapailawan namin. Hello. Mas mataas ang porsyento dito sa loob ng kusina kaysa sa labas. Hindi po masyadong malamig dito. Tapos nilagyan naman namin ng ilaw. May isang ano siya. Hello. Yan. Healthy yung mga season ng ating Bingala. Sana po mabuhay silang lahat. Sa ngayon, nasa 12 sila. Yan. Dito sa amin mga kaprobinsya, palaging may ulan tuwing gabi. So, malamig. Pag may mga sisiw kami ng Bingala, kailangan po na ilagay doon sa loob tapos pailawan. Kasi ilang beses po namin nasubukan na hindi makasurvive yung mga sisiw ng Bingala sa lamig. Yung mga kambing natin na lalaki oh. Hindi bumaba. Kahit may pagkain na nilagay dito. Kasi maputik sa ilalim. Ayaw nila sa kuan. Maputik. Palaging umulan dito. Kaya basa yung lupa. Pero maganda naman yan. Pag palaging may ulan para mabuhay yung mga tanim natin. Hindi lang naubos yung Supramel. Dalawa po sa ating mga kambing dito na lalaki na mga wapo. Buwer na buwer yung tsura. Ito po.
Yan. At yung isa, andun sa lipura. Hindi sila bumaba. Natakot sa basa na lupa. Hindi siguro sila nagutom. Nagsabi po na ibinta natin yung mga lalaking kambing. Alanganin pa sa ngayon mga kaprobinsya. Okay kung ibinta natin tapos pang alagain yung presyo. Pero sa ngayon, wala naman naghanap ng mga lalaking kambing. Oops. Pag ibinta natin sila tapos doon na natin dalhin sa stockyard, lugi tayo. Napakamura lang ng presyo. Kasi doon sila nakabasa sa bigat ng ating kambing. Doon nakabasa sa laki. At yung mga kambing natin mga bata pa. Kadalasan sa kanila wala pang 1 taon. Ang pinakamatanda dito sa kanila mga kaprobinsya, yung ating blackhead black. Ito po. Tingnan nyo po, malaki na siya. Yan. Yung kambing, hindi yan lumaki na agad. Kailangan po na umabot sila ng mga 1 taon bago natin makita yung kagwapuhan nila pag umabot sila ng mga 1 taon. Katulad dito, dati napakalit lang to, hindi pa to kumasta. Yan. Apo siya sa ating kuan, blackhead. Anak siya sa ating kambing na hinihingal. Pero ngayon malaki na. Siya yung pinakamatanda. Yung isa dito, pag umabot sila ng mga 1 taon, malaking kambing din to. Lumaki to, buwer na buwer yung itsura niya. Yan. Yung tainga niya, hindi na natin nalagyan ng clip. Napakadali lang lumaki. 4 po sila mga kapatid. Namatay yung 2. Yung babae na ibinta natin. Mga dahon lang ng kahoy nung binigay sa ating mga kambing. Para makakaon mo. Hindi na namin tinalian yung kumpay mga kaprobinsya para wala nang madisgrasya ba. Oops. Kumain sila pero hindi sila bumaba. Takot sila sa lupa na basa. Yung mga kambing natin na mga maliliit, puntahan natin mamaya. Kasi minalay na po. Yung mga lalaki, nilagay sa kwarto. Kasi kumasa na sila. At base po sa ating nakita sa YouTube, yung kambing na nasa 3 buwan, magkapagpabundis na daw. So, kailangan po natin silang iwalay sa ating mga babaeng kambing doon para maiwasan yung inbreeding ba. Huwag kang magtamang-tapangan. Delikado po dito mga kaprobinsya pag matapang yung mga kambing natin katulad kay George. Kasi wala po silang mga tali dito. Yung isang gwapo nating kambing dito, anak ni Dayan. Yun po ang kapatid ni Dayan. 4 din sila mga kapatid. Malaking kambing yan mga kaprobinsya kung nasa isang edad yan. Kaya hindi pwede pag i-dispatch natin yung mga lalaki nating kambing dito habang mga bata pa. Okay i-dispatch sa presyo na palanggain. Pero pag doon natin dalhin sa isakyan, hindi pwede. Malulugi tayo. Siya yung pinakamatapang dito, yung ating blackhead. Siya yung pinakamalaki at siya yung pinakamatanda sa ating mga lalaking kambing. Maingay ito yung mga kambing natin na minamay mga kaprobinsya. Yung magkakapatid na anak ni Dayan.
Dalawa din dito. Magkakapatid din yan. Yung mga anak ni Ibana. Dito. Yung isa. Dalawa din. 4, 6, 8, 8. 10 sa ating mga kambing na mga lalaki ang minalay natin. Pero yung mga babae sa labas lang. Iba lang talaga yung mga kambing na may lahi. Yan, mga upgrade lang yan. Iba lang. Hindi sila makatumbas o hindi sila makapariha sa mga kambing natin na mga parang pure breed na ba? Katulad dyan. Anak sa ating blackhead. Tapos yung tatay nila si Toro. Si Ibana, upgrade lang yan. Pero si Dayan mga kaprobinsya, ang problema natin sa kanya, kakaunti lang yung gatas niya pag manganak siya. Pero magandang klase naman yung mga anak niya. At nanganak pa siya ng 4 sa mga nakaraan. Pero dalawa lang po yung buhay. Ngayon dalawa yung anak niya, puro lang anak. Kaya pala nag-ingay yung mga kambing natin dito kanina kasi wala pa silang kumpay. Kanya-kanya silang dukot. Yan. Mga lalaki yan. 10 yung lalaki. Yung isa dyan napakabansot kasi anak yan ni Ibana. Dito lang naman. Ito yung nanay ni Dayan. Sana buntis na to. Si George, yan. Muntik na hindi makalabas yung kanyang ulo dahil sa haba ng kanyang sungay. Malakas kumain si George ng Cupramil. Kaya tataba niya. Mga upgraded. Kailangan po natin sila mapurga mga kaprobinsya. Basta mawala natin yung kambing. Mga palit siguro. Mga 5 araw mula sa pagwala natin. Purga natin sila. Kung sakaling ibinta natin yung iba natin mga babae ditong kambing, ang sure tayo na matira ito po. At yung isa. Kung magbawas tayo next batch. Kung mga anak na sila. Hindi pa tayo nakagawa ng ibang bakod, kaya sa kwarto muna natin ilagay yung mga lalaki natin sa bed. Si Dayan ang matapang kasi siya anak lang siya ni Dayan. At yung blackhead, tingnan niyo po mga kaprobinsya, pang ilang beses na po natin siya na-upgrade, pero ito pa rin yung resulta. Ito po yung blackhead, anak siya dito. Yan. Buwer naman yung kinakasa natin, kaya unti-unti na po na-upgrade yung pa natin mga kambing. Pero hindi pa rin sila makapariha sa mga kambing natin dito na katulad ni Dayan. Napakalakas mo tumalon, oh. Let layer tara. Yung kambing na yan na kaprobinsya, yung walang sungay, may potential din yan na lumaki. Kasi ito po yung nanay. Yan. Napapasin ko po dito, yung pinakamatapang, yun po ang pinakamatapang. Po, malaki na yung tiyan mga kaprobinsya. Si George na yung nagkasa sa kanya. Marami na po tayong kambing dito na nakasa ni George. Ilan lang ang hindi pa nakasahan. Katulad ni Dayan. Matagal siya naglandi sa ngayon. Kailan siya, no?
dahil pagkakambing. Siguro 4 naman yung anak niya kung sakaling puro kambing yung nasa loob dyan. Pero hindi pa tayo sigurado mga kapabisya, kasi dati pa yan, malaki na yung tiyan niya kahit hindi pa siya nakasahan. Calderita line. Yan po ang calderita line natin. Na-imagine ko po mga kaprobinsya na kung sakaling nabuntis lahat yung mga kambing natin dito ng mga babae at manganak sila 3 months from now, wala na tayong malagyan sa ating mga kambing. Kasi yung kwarto ng ating mga kambing dito may mga laman na. 1, 2, 3, 4, 5. Siyam na kwarto siguro to. 1, 2, 3. Sa siyam na kwarto, parang 3 lang yung walang laman. Yan, 3 lang yung walang laman sa siyam natin na kwarto. Kailangan natin mag-dispose or kailangan natin magpagawa ng ibang kulungan kung sakaling mga anak sila. Kahit yung mga lalaking kambing lang na andyan, sila yung separate natin. Mapapansin ko po ngayon, kahit dyan lang yung maliit na area dyan, pwede natin yan lagyan ng bakod, separate natin. Tapos yung parang kubo nila, yung kulungan ng ating kambing natin, yun lang po ang gagawin natin. Lagyan lang natin ng sahig para doon sila mapatong. Hindi pwede pag walang sahig, baka magkasakit pa sila. Kailangan na nakapatong sila or nakahang yung matulugan nila. Ikita na natin. Sa ngayon busy pa tayo. Si Jojo andun pa sa ating kulungan ng baboy na trabaho. Yung extension, kahit malagyan lang natin yan ng bubong, yung extension natin kulungan ng baboy para maghanap tayo ng barako or biik na gawing barako. Mas maganda talaga mga kaprobinsya pag may barako. Yan po ang na-experience ko ngayon. Noong una akala ko okay lang pag wala tayong barako na baboy. Pero sa ngayon, mas maganda talaga pag may sarili tayong barako. Tapos ang gagawin natin, magdagdag tayo ng mga inahin. Subukan natin bilangin yung mga babae nating kambing na nasampahan na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12 po mga kaprobinsya. Halos sabay-sabay silang mga anak. So kulang na kulang yung ating mga kwarto dito. Kasi pag mga anak sila, kailangan po natin silang ihiwalay. Hindi pwede pag nakahalo lang dito sa labas. Baka maapakan pa nila yung mga maliit na kambing. Sa ngayon, isa na lang yung kambing na hindi natin nawalay na lalaki. Yung pinakahuling lumabas, yung kulay itim dito. Ayan o. Hello. Meron pala dito sa labas. Ulitin natin ha. 1, 2, 8 yung nasa labas. Tingnan natin sa loob. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pang 19 sana si Dayan pero hindi pa siya nakasahan. So imagine nyo po mga kaprobinsya, 19 yung mga kambing natin dito na babae. Sila po yung inakala natin na buntis kasi nakasahan na po sila ni George. Kung sakaling buntis silang lahat tapos 19, wala na tayong paglagyan dyan. Yung kwarto natin dito, 9 lang. Mamblema tayo dito. Kailangan natin magdagdag ng kulungan. Pero kung sakaling wala pa tayong baboy mga kaprobinsya, kasi may kulungan tayo ng baboy dyan, may mga bakante pa, pwede natin dun ilagay kung sakaling may mga anak. Hanapan lang natin ng paraan. Yun lang ang gagawin natin. 18 tapos mga anak silang lahat, tig-2. 18 times 2 kung sakaling tig-2, kung may swerte, 36 heads yung maragdag natin ngayong taon na kambing. Marami. May sisyo naman ng pato. Ngayon ko lang naisip mga kaprobinsya
na napakarami palang kambing kung sakaling manganak silang lahat. 18 heads yung mga babae natin dyan. Subukan lang natin kung ano yung magiging resulta dyan. Palabasin naman natin si Limer. Oh, dumi naman yung katawan, oh. Kahit pinaliguan pa natin siya sa mga nakarang video natin, pero basta nasa kulungan lang, ganun talaga. Okay, labas. Shhh. Alam na ni Limer mga kapabinsa na lumabas siya. Shhh. Kaya hindi siya katulad ni Bitas. Pag si Bitas yung palabasin natin, hublag dito. Hindi tayo gubot ba? Sil. Ako kayong baka si Limer. Batang bata pa. Noon sa nang lawas si Omer, sa ilang matagang iligo. Isampuhan pati ka. Parehara mong palukat ako. Ayan po ang magandang baka mga kaprobinsya. Hindi tayo matakot ba? Bitas? Nakakatakot? Wow. Very good. Tinuturo namin yung pagkain niya mga kaprobinsya para hindi siya tumaba ng husto. Base po sa aming experience nito, basta sobrang taba, mawala yung kanyang pagka-agresibo sa mga babaeng baka natin, katulad ni Pugi dati. Si Pugi nung medyo payat ka siya, grabe, napaka-agresibo sa mga babaeng baka. Pero nang tumaba na siya, wala na, hindi na siya kumasta. Ang tangkad mga kaprobinsya, napakahirap. Dili na sakyan. Dili na sakyan Miner. Miner, dili sakyan ng Miner. Dili na sakyan. Batang naman yung palabasin natin para makita natin yung tiyan niya. 6 na buwan na. Malaking baka si Batang mga kaprobinsya. Hindi na tayo mahirapan pag palabasin natin sila kasi yung tali nila nasa ilong na. Hindi na namin nilagyan ng busal. Walang pili sa pagkain, no? Yung mga baging na yan, hindi yan masyadong paborito ng mga baka, pero dahil sabik na sabik sila sa mga damo, kinain niya. Excited po tayo kay Batang. 6 na buwan na yung kanyang tiyan mula sa pag-iay. Uwi na din, palabasin natin. Parang naawa ko sa kanya. Palagi nakatingin sa atin para naghihintay pa kung kailan natin siya palabasin. Hanggang dyan lang.
Mura po kag si kuan. Mura po kag si bitas. Hinaya mo si bitas ah. Oh. Mas maganda yung makalabas sila paminsan-minsan mga kaprobinsya para maki-exercise ba. Relax lang. Hapian ka. Si Queen ay 5 buwan na buntis. Si Batang 6. Si Bitang 5. 4 months from now. May mga lahi na yung mga baka natin na galing sa Batangas. Oops, nagapos na. Oops, agad. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung pagkain namin, oh. Adobong pabo. Ay gulay. Ay kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na? Pabo dong kay adlaw ano murag matag adobo ano adobong balatong tinulang balatong mo naman pa doon. Ito. Wala na itong basta juda. Wala na. Hindi na katurya. Hindi na katurya. Wala na katurya. Gumusunog. Dahan ka pa? Kita mo gang naman. Gawa ko na doon. Problema mo. Ano dito? Ipatak ang grupo ng sipas Pag-esa. Wala ang dahil. Wala po nung malay.
Wala mo na maayong pagkahit. Kasi may naada ito nga pa. Kasi may naada natin W. W. Hindi lagi pag-aan. Bulog gitu. Wala ko bugkit yun ito, Pino. Wala. Dulo lang ko chika. Kuwait.